Masakit mang sabihin, mahirap mang tanggapin. Pero ating aminin, yung totoo. Sa dami ng ating mga nakilala sa buhay na ito, merong ilang mga bukod-tangi talagang magtetest ng iyong pasensya. Yung mga tipong kakaibiganin ka kasi may kailangan sa'yo. Yung kakausapin ka lang sa panahon ng problema niya. Pero kapag ikaw ang may kailangan, wala na. Yung mga taong ang tagal na hindi nagparamdam sa'yo, pero biglang mabubuhay at biglang bibisita sa bahay mo. Kasi problemado. The worst ay yung mga taong as in talagang hindi na nga nahiya sa'yo. Walang kahiya-hiya sa katawan. Nalaman lang ang tunay na pagkatao mo at laman ng bulsa mo. Tila ba ang bilis na kalimot? Kahapon basher mo, ngayon best friend mo. Dahil dyan, marami ang nagpapayo kay Yoli na sa oras na siya'y maglagay ng mga branch ng kanyang mga negosyo doon sa Maynila, sigurado, takaw atensyon nga ito sa mga taong pera lamang ang habol sa kanya. E paano hindi? Ito kasing si Yoli, isang magandang dalaga, matalino, negosyante, manang-mana sa kanyang mga magulang, nagmamay-ari ng mga negosyong konektado sa alahas. Mga jewelry store, branded na gamit at mga pawn shop. Siya kasi ang tagapagmana ng kanyang mga magulang ng lahat-lahat ng kanilang mga pagmamay-ari. Itong si Yoli, hindi lamang basta maganda at matalino, mabait pa. Napakalambot ng kanyang puso, kaya nga sinasabi ko sa inyo, nakakapag-worry talaga dahil sa panahon ngayon, mahirap nang magtiwala. Isang araw, kinausap nga itong si Yoli ng kanyang papa. Ang sabi nga nito, "Iha, are you sure?" Hindi nga kasi masyadong malayo ang Maynila dito. Alam mo naman, hindi kami palaging makakabiyahe para mapuntahan ka kapag kailangan mo kami. Anak, alam kong malaki ka na. Kaya mo na ang sarili mo. Matalino ka, mahusay ka. May tiwala kami sa ng iyong ina pero bilang iyong ama, hindi mo maialis sa aking mag-worry. Pero kung talagang buo ng loob mo, asahan mong suportado namin ang pasya mo, anak. Galingan mo ha, husayan mo. Ang sabi ni Yoli sa kanyang ama, "Papa, wag na po kayo mag-worry pa, kaya ko po ang sarili ko. Saka, Papa, para saan pa nakapagtapos ako ng aking 4 na taong kurso? Lahat ng mga napag-aralan ko, lahat ng aking natutunan, gusto kong magamit. Kaya sana pagtiwalaan niyo ako this time. Tsaka isa pa, Papa, walang masamang sumubok. Di ba sabi niyo nga sa akin, bilang isang negosyante, dapat matibay ang loob mong sumubok. Kapag naging successful yun, edi saka ako maglalagay ng ibang branch dun sa Maynila. Di ba? Kinakabahan din ako pero hopefully talaga maging successful to pa." Mulat sa pool naman ay malaki na ang tiwala ng mga magulang niya sa kanya. Hindi dahil siya ang nag-iisang anak. Hindi dahil kadugo ito. Hindi dahil sa kilala nila ito. Pero dahil sadyang marami na nga siyang napatunayan sa kanyang mga magulang at sa napakaraming mga tao. Nagtapos lamang naman siya ng kanyang kurso sa UP bilang isang magna cum laude. Umuwi siya bitbit ang napakaraming awards at medals. You have no idea kung gaano karaming mga private companies ang nais makuha itong si Yoli upang sa kanila magtrabaho. Hanggang sa ayun, halos wala pang 1 taon, nag-boom agad ang kanyang negosyo sa Maynila. Tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang. Sabi nga nila kay Yoli ay ipagpatuloy lamang ngayon. Kung sa bagay, pagkatapos ng lahat ng kanyang paghihirap, sa kanya naman talaga mapupunta ang lahat ng bunga ng mga iyon. Naging madali para kay Yoli ang kanyang negosyo, ang kanyang pagpapatakbo dito. Dahil gamay na nga niya ang mga bagay na ito. Dahil bata pa lamang siya, nakikita na nga niya ang ginagawa ng kanyang mga magulang. Isang dahilan pa, napakahilig nga niya sa mga jewelry, sa mga alahas. Napakahusay pa niyang sumuri sa mga ito. Pero saan nga ba nagmula ang lahat ng kayamanang meron sila ngayon?
Ang totoo niyan, hindi naman sila ganong kayaman noon. Sadyang masipag lamang ang kanyang mga magulang. Ang kanyang mga magulang, dating mga OFW. At lahat ng kanilang mga naipundar ay lahat halos inilagay at itinutok lamang para sa negosyo. Lahat na halos ng negosyo ay sinubukan nga ng mag-asawang ito, pero sadyang pinalad lamang sila sa mga pawn shop at jewelry stores na negosyo. Yun ang patok nung panahong yun. Isa pa, aminin niyo't sa hindi, magandang investment ang mga alahas. Isa itong matibay na kalasag laban sa matinding inflation. Palibhasa ay nagmula rin sa simpleng buhay kahit pa sabihing mayaman na nga ngayon, itong sina Yoli, hindi siya pinalaking spoiled. Ang turo sa kanya ng kanyang mga magulang, kailangan mo munang paghirapan ng lahat ng mga bagay bago mo ito makuha. Mag-effort ka, magsipag ka, magtiyaga ka. Hanggang sa ayun nga, lahat ng itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang, ginamit niya sa kanyang sariling buhay at ngayon, successful na nga itong si Yoli. Napapatawa na nga lamang itong kanyang mga magulang kapag naaalala nung itong si Yoli ay bata pa. Halos elementary pa lamang siya noon. Nako, nagbebenta ito ng napakaraming alahas sa kung sinong kakilala, sa kung sinong kaibigan, kahit sa mga teachers. Sa maniwala kahit sa hindi, si Yoli ang gumawa ng paraan para bayaran lahat ng kanyang school fees, tuition fees, lahat-lahat nung high school. Kahit piso, hindi siya humingi sa kanyang mga magulang. Hindi nga nakapagtataka na maging mga classmates niya, teachers, maging ang principal ay humahanga sa kanya. Maging mga co-parents ng kanyang mga magulang, humahanga rin. Ang mas nakakatuwa dyan, bagamat napakaganda na nga ng kanilang buhay, napaka-down to earth pa rin ng pamilyang ito. Bit-bit ni Yoli hanggang Maynila ang ugaling iyon. Alam nyo ba, hindi kayo maniniwala kapag nakita ninyo ang kanyang tirahan ngayon sa Maynila. Isang simple at komportableng apartment lamang ang kanyang tinitirahan. Maganda, maaliwalas at sadyang hindi rin basta-basta. Pero hindi ganun kalaki. Hindi raw niya kailangan ng sobrang laking bahay dahil mag-isa nga lamang siya sa kanyang tahanan. Hindi siya nangungupahan. Nabili na nga niya ang apartment na iyon matagal ng panahon. Napaka-friendly nitong si Yoli hanggang sa ngayon. Kaibigan niya pa rin yung mga friends niya nung college. Pero ilan lamang sa kanila ang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao sa probinsya. Basta, ang alam ng iba, si Yoli ay isang masipag at matalinong babae, maganda at madiskarte. Simple at payak lamang ang kanyang buhay. Yun lang. Hindi na nga daw nila para alamin pa ang personal na buhay ni Yoli. Tulad nga ng sinabi ng kanilang dating professor, "The easiest business is minding your own business." Nga naman. Ganoon pa man, hindi maiiwasang itong si Yoli ay makakuha ng napakaraming atensyon mula sa mga tao sa paligid niya. Lalong-lalo na sa mga lalaki. Hindi naman kasi maitatanggi, napakalakas ng appeal ng babaeng ito. Sa ngiti pa lamang niya, sa tingin pa lamang niya, nako, mahuhulog ka talaga. Ilang lalaki na nga ba ang sumubok makuha ang kanyang matamis na oo? Pero nako, napakarami na ngang nabasted nitong si Yoli. Mula nung high school hanggang college, wala siyang inoohan kahit isa. Hindi yun ang focus niya. Kahit gaano pa yang kagwapo, kahit gaano pa yan kayaman, sikat o talentado, ayaw ni Yoli. Yan ang maganda sa isang babae. Alam niya kung ano ang kanyang gusto. Pero dahil hindi na nga bata itong si Yoli, siguro'y panahon na para mag-entertain siya ng mga taong maaaring pumasok sa kanyang buhay. Wag daw puro negosyo, wag puro trabaho, isipin din ang sariling kaligayahan. Kung sa bagay, may point din sila. Enjoy life.
Live life, ika nga. Hanggang sa makilala nga nitong si Yoli, ang lalaking si Jay. Taga Makati, negosyante rin ng kanyang mga magulang. Kaya alam mong may kaya rin sa buhay. Kaya lang itong si Jay, napakalayo ng pagkatao kay Yoli. Malayong malayo. Mukhang pera ang lalaking ito. Ang iniisip niya kasi ngayon, kung magkakataong mapa-oo niya ang babaeng si Yoli, anuman ang kanyang mga pag-aari, baka mapunta rin sa kanya. Sa isipan niya nga, may bebot ka na, may pera ka pa. Lalo na kapag naging asawa niya ito. Baka dumating yung araw na siya na ang mag-manage ng mga negosyong pag-aari ng pamilya nga daw ni Yoli. Nung pagkakataong ngayon, si Jay wala pang kalam-alam sa background nitong si Yoli. Basta alam niya, sexy ito, maganda, matalino, mukhang may pera kasi may alahas eh. Tulad ng marami sa atin, itong si Jay, bumasi lamang sa panlabas na anyo nitong si Yoli. Hanggang iyong si Jay, nagsimula ng suyuin ang babaeng si Yoli. Kahit nung simula pa lamang ay sinabi na nga ni Yoli na wala pa sa kanyang plano ang magkaroon ng partner o mag-asawa, hindi pa rin tumigil itong si Jay. Pero syempre, kahit pa sabihing ganoon nga, hindi pa rin naman umiiwas itong si Yoli kay Jay. Dahil friendly nga ito. Napaka-rude naman daw at napakabastos kung bigla siyang iiwas dito ng walang dahilan. As long as hindi siya naaabala, walang problema. Sa paglipas pa nga ng mga linggo, alam na nga nitong si Yoli ang karakas ng lalaking si Jay. Obvious na. Ang masakit dito, ng mga panahong nalaman nga't napagtanto nitong si Yoli, ang totoong ugali nga ni Jay ay nagkakaroon na siya ng kaunti ng katiting na pagtingin sa lalaking ito. E paano ba naman? Halos araw-araw nagpapangita ang dalawa. Kaya para bang nais niyang bigyan ng pagkakataon, ng chance, itong si Jay. Kaya itong si Yoli nakaisip ng plano. Isang araw, Ate, good morning, kamusta ka na? Okay naman ako. Ate Joy, if you don't mind, magmula ngayon, ikaw na muna ang gusto kong mag-manage ng pawn shop na to. Oo. Ano kasi, medyo magiging busy ako kasi meron pa akong mga balak buksang negosyo. Total, pinagkakatiwalaan naman kita at matagal ka na nga sa akin, di ba? Almost 15 years. Di ba? 5 years kina mama at papa, 10 years sa akin, kaya siguro panahon na para pagkatiwalaan kita sa bagay na to. Alam ko malaking responsibilidad pero ate, I trust you a lot. I really trust you a lot. So please. Yan ang pakiusap ni Yoli sa manager ng pawn shop niya. Naunawaan naman siya nito. Nang sumunod na linggo, si Jay pabalik-balik sa harap ng apartment ni Yoli. Kahit wala na nga sa mood si Yoli at binabasted na siya, hindi pa rin siya tumitigil. Ang sabi ni Yoli, Jay, don't do this please. Umalis ka na. Wala ka namang kailangang gawin dito. Can't you see I'm busy? I'm doing something. Ano ba kasi ginagawa mo rito? Ano? Anong ligaw? Sinabihan na kita, hindi ba? Ayaw ko. Hindi pa ako handa. Hindi naman sa pangit ka o kung anumang dahilan. It's just, I'm not yet ready. Ayoko. Kaya utang na loob, please lang. Just go. Ang sabi ni Jay, what? Yoli, kilala kita. Alam ko ang mga tipo mo. Alam kong ako ang gusto mo. Ayaw mo lang aminin kasi deep inside, nahihiya kang aminin sa mga tao na gustong-gusto mo rin ako dati pa. Huwag ka nang tumanggi, Yoli. Nakausap ko na mga kaibigan mo. You don't have to be shy. It's normal. Ano ka ba naman, Yoli? Hindi lang ikaw ang babaeng nagkakagusto sa akin ng ganito. Ng palihim?
Hindi na bago sa akin yan. But you know what? You're very lucky. Ako na mismong lumalapit sa'yo. Ano ba? Bakit ang hirap niyong maintindihan mga babae? Ang sabi naman nitong si Yoli, "What? Anong sinasabi mo? Jay, ano ka ba? Hindi ka ba nakakahalata? I don't wanna be rude. Pinuri lang kita kasi ang galing mo magdala ng damit. Mukha kang modelo. Mahusay ka sa ginagawa mo at mukha kang matalino. And that makes you think na gusto kita? Na may gusto ko sa'yo? Teka nga, sabihin mo nga sa akin. Ano ba tagang gusto mo? What do you need? Para tigilan mo ko. Wala ka namang makukuha sa akin kahit piso. Well, alam kong mayaman ka at hindi mo kailangan ng pera. So what? What do you need? Kasi, sa tunay lang, sobrang nakakaabala ka na. Yan ang sabi nitong si Yoli. Pero si Jay, pabingi-bingi. Tila ba wala siyang pakialam ano man ang sabihin ng babaeng ito. Patuloy pa rin siyang dumadalaw kay Yoli. Sabado man o linggo. Isang araw, pumasok nga ng negosyo niya sa kanyang trabaho itong si Yoli. Nais niyang bisitahin ng mga records ng kanyang mga negosyo kung updated ba. Habang siya'y nagwawalis dahil maaga nga siyang pumasok, biglang dumaan ang isang magandang kotse. Sakay noon si Jay at ang kanyang mga magulang. Oh, what brings you here? Anong ginagawa mo rito, Jay? Napadaan kayo. Sino sila? Hello po, magandang umaga. Parents mo? It's good to see you po, ma'am, sir. Yan ang sabi ni Yoli. Ang sabi ni Jay. Oo. At alam mo ba, Yoli baby? Nais ka nilang makilala. Ang sabi ni Yoli. Naku, tigilan mo nga ako, Jay. Hindi mo ako baby. At saka, ma'am, sir, pasensya na po. Nagbibiro lang po tong si Jay. Pasensya na po pero busy po kasi ako. Baka mahuli po ako ng manager ko. Nakakahiya po sa kanya. Baka sabihin patamad-tamad ako. Medyo natigilan naman itong si Jay at ang kanyang mga magulang. Ang sabi nga nila, Jay, anong sinasabi ng babaeng ito? Iha, ikaw? Trabahador dito? Sino manager mo? Jay, ano ito? Akala ko ba ang Yoling sinasabi mo ay owner ng pawn shop at mga negosyo? Ano ito? Ang sabi ni Jay, Dad, Ma, wait lang. Yoli, ano ba mga sinasabi mo? Mga magulang ko sila. Kilalang mga personalidad. Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ba't ikaw? Ikaw ang owner ng pawn shop na to at ng mga negosyong, diba? Yoli naman. It's not time for you to joke like this. Ang sabi ni Yoli, ano? Ako? Owner? Ni hindi nga ako supervisor dito. Sales clerk lang ako dito, Jay. Ano ba? Yun ang problema sa'yo eh. You never asked me. Ang hilig mo kasing makinig sa mga kwento-kwento. Jay, pangarap kong magkaroon ng sariling negosyo. Kaya nga ako nag-business course, hindi ba? Pero pareho nating alam, I just graduated last year. Saan ako kukuha ng pera? Sa lupa? Nagbabalak pa nga sana ako mangutang sa'yo eh. Ano ka ba naman, Jay? Sari-sari ka. Bahala ka nga dyan. Nakakaya sa parents mo. Ma'am, sir, pasensya na po talaga. Maya-maya ay dumating na nga itong si Joy. Si Joy na matagal ng tauhan ng pamilya ni Yoli. Ngayon ay nagpapakilala bilang owner at manager ng mga negosyo ngayon. Is there something wrong here? Ma'am, sir, may problema po ba? May nagawa po bang mali ang tauhan ko? Sir? Wait. Sir Jay? Long time no see. Ano pong ginagawa niyo rito? Sige na, Yoli. Bumalik ka na sa pwesto mo. Ako nang kakausap sa kanila. What do you need?
Yan ang sabi ni Joy. Nanlaki na nga lamang ang mga mata ni Jay at maging ang kanyang mga magulang ganoon din. Naiinis at nagagalit kay Jay ngayon. Tumalikod ang mga ito. Ang sabi nga ng mama ni Jay, "What the hell, Jay? Sales lady ang babaeng yun. It's very obvious." Hindi ako makapaniwala. You just wasted our time. Para pumunta rito? Don't you know I should have a meeting sa kabilang probinsya? At sa kabila pa. But we wasted our time talking with someone who is very nonsense. Jay, let's go home. Nakakadismaya ka. Pero ma, listen to me. Ma, akala ko talaga negosyante itong si Yoli. Tingnan yung kanyang itsura. Ma, sorry. Lintik na buhay ito. Dapat talaga nagtanong na lang ako eh. Maya-maya, lumapit pa itong si Yoli dito kay Jay at sabi nga niya, "Uy, Jay, pasensya na pero tulad ng sinasabi ko sa iyo kanina, baka pwedeng pautangin mo ko. Wala na kasi ako pambayad ng renta dun sa boarding house ko. Nakakahiya sa landlady. Okay lang?" Ang sabi ni Jay, "Don't you ever touch me. I don't even know you. Umalis ka nga sa harapan ko." Pumasok na muli ng kanyang pawn shop itong si Yoli na patawa-tawa. Si Ate Joy, pangiti-ngiti. Ay nako, mga mukhang pera talaga. Napakataas ng mga tingin sa kanilang mga sarili. Ngayon lumabas na ang tunay na kulay ni Jay at ng kanyang mga magulang. Siyempre, ang mga bagay na ito ay inilihim lamang ni Yoli sa kanyang mga magulang. Nakiusap naman si Yoli kay Ate Joy na ipagpatuloy ang kanyang ginagawa dahil meron talaga siyang importanteng kailangang gawin. Ipagpatuloy lamang niya ang pagmamanage ng negosyo ngayon. Para kahit wala itong si Yoli, aasenso pa rin at hindi babagsak ang kanyang mga negosyo. Sa paglipas pa nga ng mga araw at mga buwan, padami ng padami ang mga nagiging kliyente at customers ni Yoli. Ilan pa nga sa mga ito ay iniimbitahan siyang magtungo sa mga events. Siyempre, kliyente ito. Mahirap namang humindi. Kaya hanggat meron siyang pagkakataon, dumadalo siya sa mga iyon. Hanggang isang event para sa mga kilalang negosyante at mga politiko ang napiling puntahan nga ni Yoli para mas lalo niyang makilala ang mga taong maaari niyang maging kliyente at doon maaari niyang maipromote ang kanyang mga pag-aaring negosyo. Pag-attend nga nitong si Yoli sa event na iyon, kasama niya ang 10 sa kanyang mga branch managers. Hindi na nga nakapagtataka na napakarami ng taong nakakakilala sa kanya. Ang kanyang ikinagulat, abay nandoon din ang mama ni Jay. Bigla siyang napangisi, napatawa dahil bumalik sa kanyang mga alaala ang pangyayari noon sa harap ng pawn shop niya. Kung paano niyang nagawang maipahiya itong si Jay sa kanyang mga magulang. Babati na nga sana ng magandang gabi itong si Yoli sa mama ni Jay. Kaya lang, nauna na nga itong magsalita. "Oh, what is she doing here? Bakit may clerk dito? Akala ko ba this event is for business owners only? Politicians, famous people. What is she doing here? Miss, magaling pa umuwi ka na, hindi ka bagay dito." Yan ang sabi nitong mama ni Jay. Mabuti na lang talaga at malakas ang tugtog sa event na iyon. Hindi gaanong narinig ng mga tao sa paligid niya ang masakit na salitang sinabi niya para kay Yoli. Maya-maya pa, isang half-Japanese na negosyante ang lumapit sa mama ni Jay at ang sabi nga niya, tama raw ang kanyang mga sinabi. Lahat ng andoon ay mga business owners. Lahat mga politicians. Famous people. Invited lahat ng mga ito dahil importante nga ang event na iyon. Kung may makita man daw siyang iba,
Sa malamang, staff ito ng mga taong yon. Oh, I see. Kaya pala nito ang babaeng yan. Nagpapanggap na may-ari ng mga negosyo. Ang taas ng tingin sa kanyang sarili. Ang sabi ng babaeng half Japanese? Ano ka ba naman, amiga? Sino bang tinutukoy mo? Aba, sino pa? Di yung babaeng yan. Tuong naka-gown, akala mo kung sino? Huwag mo akong tingnan. Ano bang inginingisi-ngisi mo dyan? You're very rude. How dare you do that to me? Sino ba ang kasama ng babaeng to dito? Ang tanong ng mama ni Jay, sabay turo kay Yoli. Ang sabi ng isa pang negosyante. Oh my God! Oh my God! Amiga! Kumalpa ka nga, nakakaya sa mga tao. Ibaba mo yung mga kamay mo, ibaba mo! Ano ka ba? Anak yan ng mayamang negosyante dito sa atin. Ano ka ba? Sila nga ang sponsor ng event na ito, di ba? Hindi mo ba alam? Ang pamilyang Villorico, malaking pera na ang nai-invest sa mga negosyo ko. Shareholders sila ng mga kumpanya ko. They own almost 10 of the biggest branches ng mga pawn shop dito sa ating bansa. Hindi lang yun. Restaurants, hotels, beaches. Ano ka ba naman? Amiga, siya si Yoli Villorico. Siya yung sinasabi ko sa yung young entrepreneur. Bakit hindi mo siya kilala? Teka, akala ko ba sa UP nag-aral yung anak mo? Business course, hindi ba? They should know each other at least. Ano ka ba naman, amiga? Ang ihang tinutukoy mo, bilyonarya ng batang yan. Bilyonarya. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Sponsor ang kanyang mga magulang ng event na ito. Ang mama ni Jay, na si Esther, hindi makapagsalita. Para bang nalunok na nga niya ang kanyang sariling dila. Namumula ito sa sobrang kahihiyang ginawa niya. Dahil sa pangyayaring yan, yung half Japanese na amiga ng mama ni Jay, lumayo na at baka nga daw madamay pa siya sa ginagawang kalokohan ng kaibigan. Hanggang sa magsimula na nga yung program. Nagpunta na nga sila sa kani-kanilang mga lamesa. Si Yoli, speechless pa rin. Kung sa bagay, hindi na nga bago sa kanya ang mga pangyayaring ito. Lumipas pa ang ilang mga oras, nagsimula na ang awarding night. Natanaw ni Yoli habang siya'y paakyat ng stage ang mama nga nitong si Jay. Nako, nakikipalakpak din habang siya'y ina-awardan. Pagbaba niya, nangunguna-nguna pang bumeso rito kay Yoli itong mama ni Jay na si Esther. Pero si Yoli, umiwas na nga lamang. Dahilan upang mapahiya sa maraming tao at sa kanyang sarili itong si Esther. Nagsimula na ngang magbulungan yung mga tao. Maya-maya, muli pang lumapit ang mama nga nitong si Jay na si Esther kay Yoli. Ang sabi niya, "How dare you? Sino ka ba sa tingin mo? So what kung mayaman ka? So what kung mapera ka? Lahat tayo rito mapera. Baka nga mas mayaman pa ako sa'yo. Bakit mo ko kailangang ipahiya sa mga tao?" Yan ang wika ni Esther na para bang may tama na nga ng alak. Di naman siya pinapansin ni Yoli dahil hindi naman siya ganun ka-unprofessional. Isa pa, may paggalang siya sa mga nakakatanda sa kanya. Dahil lasing na itong si Esther, ipinahiya ng muli itong si Yoli, maging ang kanyang mga magulang. Hindi na nga bago yun. Siguro, Siguro ang mga magulang mo, ganyan din kabastos, mga walang pinag-aralan. Yun bang tipong nakahawak lamang ng kaunting pera ay feeling mo kung sino na? Nakapagtayo lamang ng kaunting tindahan, ikala mo eh. Tandaan mo, iha,
Katulad ng mga magulang mo, wala ka pa rin napapatunayan sa sarili mo. Kahit sa mga tao sa paligid mo. Hanggang sa ayun, nagsuka na nga itong si Esther. Kahiya-hiya ang kanyang ginawa, kaya inilabas na nga siya ng kanyang mga tauhan sa venyong iyon. Balak na nga niyang umuwi dahil sobrang sakit na nga raw ng kanyang ulo. Habang siya ay nasa loob ng kanyang kotse, nagulat na lamang ito dahil isang napakagandang sports car lang naman na kulay puti ang nasa harapan ng kanyang kotse. Bumaba doon ang mga magulang nitong si Yoli. Nakita niya na lumapit si Yoli sa kanyang mga magulang at yumakap. Sabay tingin sa kanya. Tumingin sa kanyang mga mata, itong si Yoli. Umiiling lamang ito. Dahil dyan, mas lalong nakaramdam ng hiya itong si Esther. Lalo siyang nanliit sa kanyang sarili. Kulang na nga lamang mga ka-Von Imalya, siya'y kainin ng lupa sa sobrang hiya. Lalo na nang kanyang ma-realize na ang mga magulang nitong si Yoli ang pinagkakautangan ng kanyang mister ng malaking halaga ng pera. Siguro, na-realize nga niya, wala naman talaga siyang dapat ipagyabang. Ang asawa niya, maraming pinagkakautangan. Ang kanyang negosyo, hindi naman ganoong kaganda. Hindi naman ganoon kapatok. Ang kanyang dalawang mga anak, yung isa, tamad. Yan si Jay. Aasa na nga sa kanya mulat sa pool. Ang isa pa niyang anak, nakapag-asawa ng maaga. At ang asawa nga nito ngayon ay isang simpleng empleyado lamang. Kesa maaabutan pa siya ng ilang mga negosyante sa labas ng event center, ay umuwi na nga lamang itong mama ni Jay. Pagpasok ng bahay, sumalubong sa kanya ay ang anak na si Jay. Humihingi ito ng pera sa kanya, pambili ng bagong kotse. Pinagsampal niya ang magkabilang pisngi ng kanyang anak at sinabi niya ang lahat-lahat ng tungkol kay Yoli. Grabe ngayon ang panlalambot at pagkapahiya sa sarili nitong si Jay. Ay, ginto na naging bato pa. Ngayon, nagsisisihan ang mag-ina. Makalipas ang halos ilang buwan, muling nagpakita si Jay kay Yoli. Nagbigay pa nga siya ng mga bulaklak at mga chocolates tulad ng dati niyang ginagawa. Pero ngayon, lahat ibinabalik na kay Jay. Umiiwas na nga lamang itong si Yoli kay Jay. Hindi na nga siya para magsalita pa ng hindi maganda. Hindi iyon ang kanyang identity. Hindi iyon ang kanyang pagkatao. Nang sumunod na linggo, muling sumulpot itong si Jay sa pag-aaring negosyo nitong si Yoli. Tulad ng sabi ni Ate Joy, ilang araw na nga raw itong pabalik-balik doon. Hinahanap itong si Yoli. Kaya itong si Yoli ay lumabas at sinabing, ano bang ginagawa mo Rita? Kung iniisip mo, nababalik ang pagtingin ko sa'yo na maganda at maayos dahil sa mga bulaklak na yan, isaksak mo yan sa baga mo. Why don't you just work? Magtrabaho ka. Magbanat ka ng boto kaysa ubusin mo yung oras mo dito. Mahiya ka naman sa mga tao sa paligid mo. Mahiya ka naman sa mga magulang mo. Ang laki-laki mong tao. Pero hanggang sa ngayon asa ka pa rin sa kanila. I don't mean to say hard things on you but ikaw ang may gusto ng mga bagay na to, di ba? Jay, hindi ako bobo. Masakit man pero kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Pero ang sabi ni Jay, uy, grabe ka namang magsalita sa akin, Yoli. Alam mo sa ginagawa mong yan. Dahil sobrang sungit mo, kahit pa sabihing napakayaman mo, walang manliligaw sa'yo. Kala mo kung sino ka. Ang taas ang tingin mo sa sarili mo. Yabang. Pasalamat ka nga, sinusuyo pa kita. Ang sabi ni Yoli,
Oh my God, Jay. Wala ka pa ring pinagbago. Mulat sa pool na makilala kita, you never changed. Please lang, wag mo na akong abalahin. Why are you so obsessed with me? Grow up! Pagkatapos noon, tumawag na nga ng mga security guard itong si Yoli. Naku, nakakahiya talaga sa mga tao. Pinagtitinginan sila ngayon. Para matapos na ang mga kalokohang ito, nagpa siya itong si Yoling bumalik ng kanilang probinsya upang makasamang muli ang kanyang mga magulang para naman maalis ang stress sa kanyang isipan. Para hindi na nga siya masundan pa nitong si Jay. Makalipas pa ang ilang mga taon, tumanggap na nga itong si Yoli ng mga maliligaw sa kanya. Isang lalaki ang nagwagi, isang binatang may-ari ng isang malaking gas station. Hindi anak mayaman, pero masipag at madiskarte. Dahil sa kanyang sipag at tiyaga, katulad ni Yoli, nakuha niya ang mga awards bilang isang bata at mahusay na negosyante. Ngayon, kinikilala na nga siya sa buong Pilipinas, katulad ni Yoli. Lumipas pa ang ilang mga buwan, ang lalaking ito ay nagpasyang yayain ng kasal ang magandang babaeng si Yoli. At sa awa ng Diyos, suportado naman ito ng kanyang mga magulang. Kaya ayun, nakapagpakasal ang dalawa. Namuhay ng masaya, kasama ang kanilang dalawang anak. Nagpasya nga itong si Yoli at ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya, na magstay na nga lamang sa probinsya. Mas tahimik, mas payapa ang buhay. Pero hanggang sa ngayon, nagagawa pa rin niyang payabungin ang kanyang mga negosyo doon sa Maynila. Walang problema. Mahusay eh. Magaling eh. Matagal na nga siyang walang balita sa pamilya ni Jay. Ang huling alam niya, nakulong itong si Jay. Kasama ang kanyang ama dahil sa pagtakas sa mga utang sa bangko. Nagsara na ang negosyong pag-aari noon ng kanyang ina. Balita pa niya nang makalabas ng kulungan nitong si Jay ay hindi na nga raw ito nakapag-asawa pa. Mukhang naging malaking aral sa pamilya ni Jay ang lahat ng kanilang mga ginawa. Sana nagsilbing aral din itong istoryang ito sa ating mga tagapakinig. Sa huling parte ng istoryang ito, hindi lamang si Yoli ang nagkaroon ng magandang ending. Ganon din ang mga taong pinagkakatiwalaan niya, lalong-lalo na si Ate Joy. Mas tumaas na ang posisyon ni Joy sa kumpanyang pag-aari ng kanyang among si Yoli. Mas maraming branches na ng mga negosyo ang kanyang minamanage. Mas maraming tao pa ang na-inspire sa buhay ni Yoli sa kanyang mga pagsisipag, sa kanyang pagsisikap. Maligayang maligaya naman ang kanyang mga magulang dahil sa mga pangyayaring ito, ipinapakita lamang na naging maganda ang pagpapalaki ng mga magulang ni Yoli sa kanya. Nakiusap naman si Yoli na sana ay tulungan pa rin siya ng kanyang mga magulang upang palakihin ang kanyang dalawang mga anak. Upang masiguro din ang magandang kinabukasan ng mga ito. At dito na nga po nagwawakas ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po mga ka-Von Imalia. Hello everyone! Shout out time! Binabati ko po ng isang maligayang araw sina Miss Ruth Barlaan, Princess Rucker, Merlaline at Alma Macabe, kasama sina Miss Nabel Nalu, Lisa Rubio, Dolly Bidonia, Gabriela Garay, Gloria Narciso at Adela Limutan. Hello, 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 Mr. Rufo Dalisay, Alice Azul, Rowenang, Annaliza, Agot Sansolis, Narciso Salao, Sonia de Guzman, Eva Faye Castro, Tessie Sulangoy, Diana Marie Zaulda, at Annabel Mayo.